Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sama-sama tayong magpasalamat sa Diyos ngayong tayo nagkakatipon bilang nagkakaisa niyang bayan sa ating paggunita kay Santa Escolastica, isang dalaga. Ating itaas sa Diyos ang ating mga intensyon at mga panalangin at hindi sinasagawa sa araw na ito ang ating pamimintuho at debosyon sa ating Santo Patrong si San Fernando. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinarangalan at ang alaala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan, ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo, at sa pamumuhay sa walang malimong kagalakan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nikom, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semus, ang karumaldumal na Diyos-Diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga Diyos-Diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamangyang at naghain ng mga handog.
Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ang Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak. Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masingtahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buong niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae, lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginoon nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang lahat po ay magsitayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Wikain mo o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya ay nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kaniyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Thessalonica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kaniyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae,
Ngunit ang mga tutamang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag sa mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi. Iniwanan ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at naratnan niya sa higaan ng bata, iniwan na nga ng demonyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsuko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Gay din Padre. po sa mga nakaantabay sa atin through live streaming. Magandang umaga po. May mga laro po ang mga bata at sa laro na karaniwang ginagawa nila sa lansangan, meron silang mga kampihan. Kapag hindi ka kakampi, ikaw ay kalaban. Kaya nga, magkakasama parati yung magkakampi. Maaring ang laro ay patintero, maaring ang laro ay habulan, o kung ano-ano paman. Basta't pag hindi ka nila kakampi, hindi ka nila kasama. Sa karanasan po ng mga Hudiyo, pakiramdam nila, sila yung bayang Israel at sila lamang ang magkakakampi. Kaya yung mga nasa labas ng teritoryo ng Israel ay itinuturing nilang mga hintil o mga kaaway, hindi kasama, hindi kabilang. Kasi pakiramdam nila, sila lamang yung pinagpala. Tapos itong mga hintil, pakiramdam nila sila yung mga aso na nasa tabi-tabi lamang. Kaya nga hindi ka pwedeng makipag-usap, hindi ka pwedeng gumawa ng anuman doon sa ganoong teritoryo. Dito ka lang, exclusive lang, kabilang, hindi kami pwedeng samahan. Pero sa ating ebanghelyo po, nakita natin yung isang babae nasa may teritoryo ng Sidon. Ang Sidon ay isang teritoryo ng mga hintil o mga Gentiles. Pero nabalitaan niya marahil ang mga ginagawa ng Panginoon. Lalo na nang si Jesus ay pumunta sa isang bahay o sa isang tahanan at marami ang dinala sa kanya na may sakit. Kung ilalagay mo ang iyong sarili doon sa karatayong anong babae, naglalaban siguro sa kanya yung damdamin. Pupunta ba ako o hindi? Lalapit ba ako kay Jesus o hindi? Kasi pag siya'y lumapit, baka siya ay itakwil ng mga hintil, mga Hudiyo. Pero nadoon yung pagtatalo sa kanyang kalooban. Kailangan niya ng kagalingan para sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Kaya nagpasya ang nanay na ito. Buong tapang, lalapit siya kay Jesus. Ganun naman talaga ang mga nanay, di po baga? Lahat ay gagawin para sa kanilang anak. Kaya nga yung mga nanay pumupunta sa abroad para magtrabaho, para maitawid man lamang yung pangailangan ng anak. Kahit sila'y maghirap, kahit kumisan nabibiktima pa ng mga illegal na gawain sa ibang bansa. Ganun ang ina, gagawin ang lahat para sa kanilang anak. Hindi alintana ang anumang hadlang, hindi alintana ang anumang panganib. Kaya yun ang ginawa ng babaeng ito. Buong tapang, lakas ng loob, lumapit kay Jesus. Pero paglapit niya sa Panginoon, tila hindi yun ang kanyang inaasahan, sapagkat ginamit ni Jesus yung kaisipan ng mga Hudiyo na sila'y tuta, sila'y aso lang. Kaya sabi ng Panginoon, bago ibigay sa mga tuta
ang pagkain dapat muna sa mga anak ng Israel. Hindi dahil sa ayaw ni Jesus tulungan ang babaeng ito, kung hindi nais ni Jesus na tingnan kung gaano kalalim, katibay ang kanyang pananampalataya. At yun ang nakita ng Panginoon. Inamin ng babaeng ito na sila'y hintil, sila'y tuta, sila'y aso sa tingin ng iba. Pero pakiramdam niya, may karapatan din siya sa biyaya na ibinibigay ng Diyos. Kaya nga po, pinagkalooban siya ng Panginoon, umuwi ka na, sabi ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Dito po natin makikita ang 2 puntos sa pagninilay. Una, tularan natin yung babae, yung nanay. May tapang, may lakas ng loob para sa pangailangan ng taong nangangailangan. Ito ang kailangan natin sa buhay. May tapang, hindi para mang-away. May tapang, hindi parang manggulo. May tapang para may lakas ng kalooban na gumawa ng paraan para tulungan ang kapwang nangangailangan. Ang problema po sa atin kumisan, ayaw nating umalis doon sa ating comfort zone kapag may humihingi sa atin ng tulong. Dito na lamang ako, bahala na kayo. Ang buhay ng Kristiyano ay hindi pwedeng bahala na kayo. Ang buhay ng Kristiyano ay buong tapang at lakas ng loob na dumadamay, tumutulong sa kanyang kapwang nangangailangan. Sapagkat ganun mismo ang ginawa ni Kristo. Buong tapang, lakas ng loob, hinarap ang hirap, hinarap ang pasakit, hinarap ang krus para tayo tulungan na maiahon sa ating kasalanan. Pangalawa, yung ginawa ni Jesus, napakaganda ring tularan. Hindi lamang para lamang siya sa bayang Israel. Ipinakita ni Jesus ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang para sa iilan. Ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kahit yung mga itinuturing na kaaway, kahit yung itinuturing na hindi kabilang, hindi kabati, hindi kasama, hindi kakampi, iisa tayo bilang anak ng Diyos. Kaya ang ugali po nating mga tao, kapag hindi ka namin kasama, kaaway ka namin. Kapag hindi ka namin kasama sa asosasyon, kaaway ka namin. Huwag naman. Kapag hindi ka kabilang sa aming samahan, hindi ka namin kabati. Ano kayo, bata? Iisa ang ating pinaglilingkuran, ang Diyos lamang. At kapag Diyos ang ating pinaglilingkuran, sama-sama tayo bilang isang bayan. Iba-iba man ang ating paninindigan, iba-iba man ang ating ginagawa, iba-iba man ang ating samahan, pero ang lahat ng ginagawa ay hindi lamang dapat para sa iilan, kung hindi para sa lahat. Ganon magmahal ang Diyos, at ganon din sana tayo magmahal sa ating kapwa-tao. So 2 bagay, 2 puntos ang ipinapaala ng Ebanghelyo. Maging matapang, may lakas loob na tumulong sa kapwang nangangailangan. At pangalawa, ang pagdamay, ang pagtulong, ang pag-ibig ay hindi lamang para sa iilan, ito ay para sa lahat. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudiyo at Hintil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan. Manalangin tayo sa Amang nagbubuklod sa atin
at ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon na sa buhay, naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos Ama sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mga pangyarihang Diyos, aming kanlungan at lakas, nais mo na kami ay maging iisang sambayanan. Maging bukas nawa ang aming kalooban sa pangailangan ng iba at huwag silang ihiwalay mula sa aming pagkasamahan. Ito'y aming hiling sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ibigay lakas at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Danang bawat puso at inibig mo ay nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain at ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakidabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga pahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang Santa Escolastica, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay, ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngay kinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon, dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Krus mo at pagkabuhay, kami tinubuhos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, tas mo kaming tanan. Poong Jesus naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw
Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa na mga apostol, San Fernando at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Bilang nagkakaisa mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
ang mga kasalanan ng sanlibutan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkasalo namin ngayon sa banal na paikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tangi ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.